Mahalagang usapin itong sitwasyon ng langis sa ating pong bansa at minarapat nating tawagan ng maaga ngayong pong araw ng Biyernes ang Taga Oil Industry Management Bureau ang kanilang direktor na matagal natin hindi kumusta? Nasa ating linya po, Attorney Rino Abad. Attorney Abad, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Good morning, Sir Orly, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Attorney, tatlong paksa lang. Unahin ko na muna. Kumusta po ang inyong obserbasyon sa panindigang pamilihan sa lagay po ng produktong petrolyo? Ah, well, subject pa rin ho tayo, Sir Orly, sa nangyayaring gulo. A span of 4 days, mukhang wala pa hong pagbabago sa sentiment sa oil market. So, ganun ho, may kataasan pa rin ho ang ating price. Attorney Rino, anong wala akong pagbabago? Ibig sabihin, wala po tayong nakikitang pagtataas next week? May kataasan pa rin ho at Mhm. hindi pa ho natin nakikita yung kung bababa pa for the last day today. Okay, so bate po sa apat na araw na trading, ano po ang adjustment ng petroleum products, Attorney Rino? Medyo may kataasan, Sir Orly. Unfortunately, kukumplituhin na lang muna namin, Sir Orly, yung announcement on Saturday. Nasa Sabado Dahil na nga lahat. may pag-uusapan pang Oo. plano sana na magkaroon sana ng staggered price increase. Mhm. So para ho mabuo na lang natin, hindi malito ang ating mga kababayan, baka hindi naman yung estimate namin ang lalabas actually Okay. na Okay. magiging adjustment. Tama rin naman po yun. Kasi may mga pag-adya ngayon. Ito, merong paiwatig, 15 pesos per liter sa diesel at 7 pesos per liter sa gasolina. Naglalaro ho ba talaga sa ganitong presyo ang nakikita po ng DOE, Oil Industry Management Bureau, Attorney Rino? Kung magkakaroon ho ng staggered implementation, baka hindi ho ganyan ang mga yung mga numero na lumalabas, no? So maganda ho talaga i-announce na lang ho sa Saturday para buo ho yung isa lang ang pakikinggan ng ating mga kababayan na Okay. kalalabasan dun sa adjustment. Okay, ganito na lang, Attorney Abad. Nung Lunes, tama ba? Parang unang araw pa lamang hataw na kagad eh. Halos umabot na ho ng kisame ng world market yung presyo ng produktong petrolyo. Tama ho ba yung observation na yun? Medyo mataas ang naging adjustment in a span of 1 day. Mm. Friday versus Monday of this week. Mm. Tama po kayo dyan. At hindi ho pangkaraniwan yung naging increase. Mm. So, epekto ho talaga ng nangyaring pag-atake noong February 28. Okay. Hindi ko na ho kayo pipilitin dahil isa lang naman ang payamating nito. Mukhang lahat tayo talagang nagugulat sa sobrang tindi ho ng epekto ng digmaan nito sa gitnang silangan. Pangalawa pong paksa, Attorney Rino, sakali magpatuloy ito, ano ho ba ang mga option ng ating bansa, ng Department of Energy? Meron ba tayong makukuhang kahit paano konting ginhawa kung tayo'y mag-aangkat ng produktong petrolyo sa bansang ito, sa ilang bansang ito? Ano ho ang mga nakikitang alternative po dito ng DOE, Attorney? Sir Orly, no, dahil nga nagkaroon ng oil regulation, inatang na ho natin yung responsibilidad sa private sector. So, unang-una ho, hindi ho tayo hihiwalay. Ganun pa rin ang ating private sector din. Unfortunately, yung inaatangan natin na ng responsibility na maghanap ng other sources, alternative sources ng petroleum products outside dun sa Middle East. Mm-mm. So, andyan na ho yan. Aware ho ang mga oil companies na kailangan na ho nilang magkaroon ng paniniguro na makakuha outside of Middle East. Mm-mm. Pangalawa, Sir Oli, meron naman hong napag-isipan at on the table na po yan
yung kagustuhan ng aming kalihim, no, na utusan na yung PNOC na magdagdag at tumulong na doon sa pagbili ng additional inventory ng specifically yung diesel, no? Mm. Ang tawag na lang niyan nito ay standby inventory ng government. In any case, tulong na rin. Kung kumikilos ho ang private sector, dumadagdag dapat ang government in this case Oo. through the PNOC. So, nandyan na ho yan, ang direktiba na yan, at sana magawa at makapag-deliver ang PNOC Mm. para makadagdag din naman ang sa government side ng reserve, no? At Sir Oli, kasi malaki ho talaga ang volume ng Middle East. That's around 16 to 17 million barrels per day. Mm. Um, Mahirap po talagang, aminin ho natin, mahirap po talagang palitan. Hindi ho talaga mapapalitan ng agad-agad. Yung agaran niyang pagkawala this week. So, ang tendency ho, tataas ho ang price at kahit may ibang supplier ho tayo, hindi ho ganun kaagad na agarang mapapalitan ng 106 million average yung demand per day, no, globally. So, hindi ho ordinaryo lang na babalik ang supply ng 106 million dahil nawala yung 16 to 15 to 16 million barrels ng Middle East. Mm. Hindi ho ganun kadali, no? On the onset, may mga inventory reserve ang mga trader niyan, like itong mga global trader. But eventually, pag hindi ho nakabalik, delikado ho yung shortage na pinapangambahan. On the onset, mayroon mahanap mataas ang price. Alright. Na-imagine But ko we na. cannot afford Mm. to have prolong na wala yung Middle East. Mm. Alright. Matatagalan pa ho ang ating ibang bansa na sinasabi like USA, Canada, Latin America, Africa. Yan naman ho ang option dyan eh. Pero kahit sabihin ko yan, Sir Orly, hindi naman nila agarang mapupunuan yung 16 to 17 million barrels per day. So, Masyadong on the malaking onset, kawalan. may mga inventory ngayon Mm. na pwede pang maitulak, no, ang mga bansang to. Pero pag hindi pa rin ho mapunuan on a daily basis, mauubos at mauubos din yon. At doon ho mararamdaman natin yung, hindi pa natin alam kung hanggang kailan, pero mararamdaman natin kung hindi makabalik yung Middle East. Mm. Sa tightness ng supply, hindi na lang ho price. Ngayon sa price, but later on, Sa pati na supply. yung tightness ng supply. Yun ang ating iniiwasan na mangyari. Yung kung kaya pa naman natin kahit paano magtipid basta na meron lang tayong supply, kaya siguro natin yung pagsumikapan. Pero ang problema, kung hindi na nga natin kaya magtipid, wala pa makukunan ng supply. Yun ang ayaw natin mangyari sa darating na mga panahon, Attorney Rin Abad. Binabanggit nyo mga oil companies sa maaring magawa ng baraan at solusyon po dito under oil deregulation law na umiiral sa ating bansa. Meron bang pag-uusap na? Nakaschedule na ho ba ito? Lalo-talo na yung posibilidad na baka naman yung, kung po pwede, yung inyong nabili na stock na maaring umabot ng megit isang buwan ay hindi naman ibenta ng mataas at ibenta rin kung magkano ito inangkat o nabili. Ibig sabihin, postpone muna yung provision na isusunod ito sa MOPS, Attorney Rino? Sir Orlino, dalawang beses na hong nag-meeting, even this week lang, ang Department of Energy with oil companies. Kaya nga, doon na-confirm talaga, aside from giving us the inventory figure, kinonfirm during the meeting na yung mga figure na yun, tama ho. So, generally, lahat halos ng oil company, safe ho tayo sa month of March, up to most of them up to April 15, kalahating buwan ng April. Even as early as now, nakatender na ho. Meaning nag-offer na ho ng kontrata Okay. para sa rest
half of the April month, meaning April 16 and onwards, yun nga lang, hindi, parang ang mga trader ho na pinagkukunan nila ay hindi pa ho nagko-confirm. So, diyan ho natin nakikita na parang may nag-aalanganin, no, ang suspetsa diyan on the onset nga, namimili ang trader nung mga pagkakataon siguro na well, mataas ang price, no? So, the confirmation ang hinihintay ng mga oil companies. So, safe tayo March up to kalahating buwan ng April 15 o on-site confirmed na yung mga deliveries. Alright. But on-site at saka confirmed na yung mga deliveries kung on for arrival pa. Okay. Nakalatag na rin yung kanilang mga tender. So, as I've said, talagang inuunahan na nga ng ating mga oil companies yung pag-order Okay. Anyway. in advance. Pero wala pa kadamihan hindi pa nakapag-report na wala pang confirmation para sa supply ng Okay. April Attorney Rino, and onwards. marami pa akong gustong itanong, lalo na siguro sa pwede natin maging alternative dito sa gantong produktong petrolyo adjustment. Siguro kami makikipag-ugnayan muli sa inyo, sa Department of Energy, para mapaghandaan natin ng mas maganda ito pong sitwasyon natin kinasasadlakan sa mga panahon ito. Attorney Rino, maraming salamat sa inyo, sir. Sa ulitin po, Director. Opo, magandang umaga ulit, Sir Orly. Director ng Oil Industry Management Bureau and Department of Energy, Attorney Rino Abad. Mga kapuso, inyo po napakinggan